Sentro ng atensyon ngayon ng taong bayan ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito ang binuong komisyon para magsagawa ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects na kinasasangkutan ng bilyong-bilyong piso. Marami nang ipinatawag na resource person ng ICI, kabilang ang mga dating opisyal ng DPWH at mga contractors na sangkot sa mga ghost, substandard at overpriced na proyekto. Pero sa ngayon, wala pa rin ideya ang publiko kung ano na ang itinatakbo ng investigasyon. Naninindigan kasi ang ICI na gawing pribado ang kanilang pagsisiyasat upang hindi raw maging biktima ng trial by publicity ang mga pangalang iniimbestigahan. The policy stays, but as long as we keep on informing the public as much as possible, mahirap po na maging maniniwala na lang tayo basta-basta sa testimony o sa statements ng ibang tao. Sir, how about... Na hindi na-verify. Pero ang miskulang palihim na investigasyon ng komisyon ay nagdudulot ng pagdududa sa kaisipan ng publiko. Masisiguro nga bang mapapanagot ang mga responsable sa nangyaring nakawan at pagwawaldas sa kaban ng bayan? Sa ngayon, may mga kinasuhan na sa Office of the Ombudsman ng ICI. Kabilang dyan si resigned Ako Bicol Party List Representative Sabi ko. Pero hanggang sa kanya nga lang ba dapat umabot ang pananagutan? Dahil tago sa publiko ang pagsisiyasat, hindi malinaw kung ano ang pinagbatayan sa kaso. Baka sa huli, sa halip na mapanagot ay lumabas na mahina ang kaso dahil sa minadali ito. Nakatakda na rin humarap sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Bagaman naninindigan itong malinis ang kaniyang pangalan sa issue, mapapaniwalaan ba kung sasabihin ng ICI na hindi nga ito sangkot kung hindi personal na masasaksihan ang takbo ng gagawing investigasyon? Dumarami na ang nananawagan na isa publiko ang nangyayari sa ICI dahil nawawalan na ng tiwala ang taong bayan dito. Hindi lang mga senador at mga civil society kundi maging ang mga religious groups ay nagkakaisa sa apela na gawing bukas sa publiko ang investigasyon nito. Sabi ni Baguio City Mayor at resigned ICI Special Advisor Benjamin Magalong, mapapatunayan niyang walang anomalya sa closed-door hearings ng ICI. Kung ang Korte Suprema bukas na ngayon na i-livestream ang mga oral arguments ng hukuman, bakit nga ba hindi ang ICI? Hindi tuloy maalis ang duda at tanong ng publiko. May pinagtatakpan ba sila? Ako po si Juan de la Fuente at ito ang datos ng totoong kwento sa likod ng mga issue.